Ngayong araw po ay tinanghali na ako ng gising at naririnig ko na nga po ang paghahasa ni tatay ng kanyang kawit. Gagamitin niya po kasi ito sa paniniba niya ng saging sa bundok. Ito po ang munti at simple naming bahay dito sa Quezon. Puro puno at halaman po ang makikita nyo sa paligid. Halos wala ka nga pong makitang ibang bahay pero sadyang magkakalayo lang talaga ang distance ng mga bahay dito. Tayo na po, itutur ko kayo. Ito po pala ang aking nanay na busy-busy sa pagwawalis sa harap ng kanyang tindahan. At ito na po may makulit na bata, naiwan kasi ang kanyang baso sa loob ng sasakyan. Ayaw niya kasing uminom ng milk kung hindi sa baso niya kaya for the go ang mga uncle niya para balikan at kunin na din ang ilang mga gamit naming naiwan kung saan nakaparada yung sasakyan. At ito po si tatay na busy-busy pa din sa paghahasa ng itak niya. Maniniba po kasi siya ng saging na dadalhin namin pabalik ng Manila. At nakikusisa ang batang makulit. At ito po ang kalsada na nilakaran namin kagabi. Naisip ko po pala muna na maglakad-lakad sa paligid kasama ang kapatid ko na bunso at bisitahin ang dati naming bahay. Alam niyo po ba noon ay wala pang kalsada dito sa lugar namin at sobrang challenging ng paglalakad papunta sa kalapit barangay para makabili ka ng mga necessities. At hanggang ngayon po ay wala pa ding linya ng kuryente dito sa amin. Kaya po solar light or generator ang ginagamit namin. Ganito po pala ang itsura ng koprahan dito sa amin. At ito po ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga tao dito. Kasama na din po ang pagtatanim ng saging. Ito po pala ang ginagamit ni tatay sa paggawa ng uling na bao. Dito niya po niluluto sa drum hanggang sa maging uling. At pag sa tingin niya po ay okay na ay nilalagyan niya po ng mga piraso ng katawan ng saging para matanggal ang pagbabaga ng apoy. Malapit lang po dito sa koprahan ang dati naming bahay. Halos matagal-tagal ko din po itong hindi napuntahan. Napakadami nga po namin good memories sa bahay na ito. Simula po nang pinanganak ako ay dito na kami nakatira. Pero sa kasamaang palad ay kailangan na po naming umalis dahil ibinenta na po ng tiyuhin ng tatay ko ang lupang kinatitirikan ng bahay namin. Hindi po kasi sa amin ang lupang ito. In God's provision po ay nakalipat na din naman kami sa lupang minana ng tatay ko sa lolo at lola namin. At yun nga po ang pinakita ko sa inyong bahay kanina malapit sa kalsada. Sa mahal nga po ng materyales ngayon sa paggawa ng bahay ay talagang pakonti-konti bago na itayo ng mga magulang ko ang bahay nila ngayon. Sobrang proud po ako sa magulang ko kasi lagi kami tinuturuang mag-let go sa mga bagay na hindi na para sa amin. At nire-remind niya kami na laging andyan lang ang Lord para mag-provide ng pangangailangan namin sa araw-araw. Noon po ay napakalinis at napakadaming tanim na halaman ni nanay sa paligid. Pero ngayon ay literal na parang ginubat na ang bahay na ito. Naalala ko po noong mga bata pa kami, hindi kami papayagang maglangoy sa dagat o maglaro hanggat di namin nawawalis or pinupulot ang mga dahon ng mangga at dahon ng langka sa paligid. Ito din po isa sa mga tanim ni nanay pero hindi ko po alam kung anong klaseng prutas ito. Ngayon po ay papunta na kami sa tabing dagat ng bunso kong kapatid. Kung natatanaw nyo po ay napakalapit lang din po namin sa tabing dagat. Kaya naman po sobrang nakaka-relax talaga ng place na ito. Hindi nga lang po kami madalas makapag-stay dito sa Quezon kasi nasa Maynila po ang mga trabaho namin. Kaya naman po sa mga ganitong pagkakataon ay napakasaya ng magulang namin every time na nakakauwi kami. At ito na po ang itsura ng dagat dito sa amin. At ito nga po ang tunog na hinahanap-hanap ko every time na gusto kong magmuni-muni. High tide po ngayon at ang sarap nga pong mag-swimming. Maganda po ang panahon kaya napakalinaw din ng tubig dagat. Minsan po naiisip ko kung madami lang talaga akong ipon at stable na ako financially, dito ko talaga gusto manirahan.
Dito mo po mararanasan yung sariwang hangin, organic na mga gulay at fresh na mga isda. At talagang halos gumagalaw pa pag binili mo. Napansin ko din po na iba po ang linamnam ng isda dito sa amin kumpara sa mga nabibiling isda sa Maynila. Noon kami na mga kapatid ko at ng mga pinsan ko ay madalas mag-swimming na magkakasama. Lagi kami naglalaro ng paunahang makakita ng puti at makinis na bato. Sisid kami ng sisid kahit mamulan na nga ang mga mata namin na para na kaming binasang isda. Sobrang saya nga namin noon. Wala kaming mabibigat na problema. Ang problema lang namin noon ay kung paano kami uuwi nang di mapapalo dahil lagpas na sa pinag-usapang oras ng pagsiswimming namin. Kami yung mga batang hindi nasanay sa modern na laruan kasi puro kami tumbang preso, tagu-taguan, agawang base, patintero at bahay-bahayan ang laro namin. Nagagalit na nga yung mga matatanda sa amin na madaming pamahiin na nagkukos daw kami ng bagyo sa pagbabahay-bahayan namin. Ang sarap talagang balik-balikan ng mga good memories, lalo na kapag andito ka sa lugar kung saan ka lumaki. Isa din po pala sa pinagkakakitaan ng tatay ko noon ay pangingisda at pamumusit. Kapag po nakapag-ani na siya ng niyog at saging para maibenta, ay nangingisda naman po siya kapag ganitong banayad ang dagat. May ilang bangka din po kami noon, kaya lang ay naibenta na nila halos nung nag-aral ako ng college para ipambayad ng tuition ko. Ang dami pong sakripisyo ng magulang ko para sa amin, kaya po bilang panganay ay talagang nagsikap ako para makapag-aral din ang mga kapatid ko. Napahaba na po ang kwento ko kaya tara na po, balik na tayo. Mataas na din po kasi ang araw at for sure ay iniintay na din nila ako para magluto ng lunch. Ito din po pala ang mga alagang manok at hayop ni tatay. At merong batang nagkukulit na gustong lumapit sa mga chicken. Nakakatuwa po ang manok na ito, ang dami-dami niyang sisiw. Nakakalibang din po silang pagmasdan. At pinatuka na din po ng kapatid ko ang mga alaga naming manok. Ito din po ang mga alagang baboy ni tatay na parang laging pagod. Ito yung mga baboy na parang antok na antok sa busog at meron pang isa na parang tulala. Pagkatapos nga pong mananghali ay dinala ko dito sa tabing dagat ang aking makulit na pamangkin at ito po mabilis nakatulog sa presko ng hangin. Medyo mainit po kasi ngayon sa loob ng bahay dahil sa init ng kalsada. Ito po palang bahay na ito at mga kubo ay sa pamangkin ng tatay ko. Ang ganda nga po ng tanawin at masarap manguha ng sihe, lalo na po ngayong low tide na. Iuuwi ko po muna sa bahay ang aking makulit na pamangkin para mabantayan ng isang sister ko. Gusto ko po kasi pumunta sa gasangan para magtingin ng kung ano-ano at makuhaan ko din po ng video para mapakita sa inyo. At iintayin ko na din po ang pagdating ni tatay galing bundok. Ay tatay, marami ka na tiba. At ito po, energetic na ulit ang aking pamangkin pagkagising at excited na mag-swimming. Bye!